kasama ka po namin at alam po namin nalulugod ka kasi pumunta po kami mga anak mo dito sa iyong temple. So salamat po Diyos sa biyaya mo, kalakasan, nakarating po kami rito. Kaya ngayon po, inihiling po namin yung biyaya mo sa amin. Gusto po namin ikaw na sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami, alisin mo po yung distraction, O God, at salamat po, nag-improve po yung panahon. At salamat po, Diyos, palibutan mo po kami ng angels mo para marinig po namin ang mga salita mo at yung mga problema po namin, tulungan mo po kami na maisantabi muna po namin at may focus po namin sa iyo yung oras po namin sa iyo ngayon dahil kakausapin mo po kami. Bawat isa po sa amin, O Diyos, ay may hinanda ka. Gabay sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Samahan mo po kami, tanggapin mo nga po, Diyos, ang aming pagsamba sa iyo, sa aming pakikinig. Ito po yung dalangin ko at po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. So, salamat sa Diyos kahit na masarap matulog. Kahit na mahirap bumangon, di ba? Binigyan tayo ng Diyos na excitement na meron tayong appointment sa Kanya. Kaya nandito tayo. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng kalakasan, ng desire sa puso natin. Kaya purihin ng Diyos. At tuloy natin yung nandito sa Luke at sa biyaya ng Diyos, patuloy tayong tinuturuan yung pamamaraan ng pagsulat ni Luke na nakita natin, detalyado siya. At nakita natin ang tema actually na pinag-aaralan natin, yung pananampalataya sa Diyos na buhay. So nakarang linggo, nakita natin yung gusto pala ng Diyos yung makulit na panalangin, di ba? Yung kukulitin mo siya. Parang magulang, pag kinulit ka ng anak mo, magdi-decide siya, bigay mo na nga yan kasi hindi titigil yan. So ito pala yung sabi ng mga apostles niya, Panginoong Yesus, turuan mo po kami paano manalangin, di ba? So yung other week natin, si Jesus mismo. So ito sana, sino na nagpa-practice nun ng pinag-aralan natin paano manalangin na tinuro ni Jesus? Meron na, di ba? So i-practice nyo yun, you start your prayer calling God the Father. Parang tapos isipin mo ikaw ay parang anak na suwail, isang prodigal son. So makita mo yung nandito yung Diyos, nasa taas mo siya. So turo niya, you start your prayer with God the Father. Naganda yung Lord's Prayer na alam natin, di ba? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For thine is the kingdom, forever and ever. In Jesus' name I pray. Amen. So yung dinagdag na yon, ito yung tinuro rin ni Jesus. Sabi ni Jesus, hindi sinasagot ang panalangin mo kasi hindi mo siya pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. So every time you pray, you start your prayer with calling the Father, anak ka kasi niya, and then yung parang anak na nangungulit sa tatay. And then after you pray, ang end ng prayer mo, all this I pray in Jesus' name. Kaya pala yun. So ito yung nakita natin last week. Gusto pala ng Diyos yung makulit. May naranasan ba kayong, may nakita kayong Koreano na nanalangin? Yeah. Kung sa Korea, ang Korea, di ba, 80% ng Korea is mountain and then 20% lang yung plain. So, parang mahirap sa kanila na mabuhay kung tutuusin. Kasi yung mountain nila puro bundok pa. Pero ang isa sa mga observe mo sa kanila ron, tambak yung mga prayer mountain. Kahit saan. Kasi, pag nanalangin ng Koreano, talagang itong makulit. Maglalatag siya ng mat niya, maglalagay siya ng tubig, maglalagay siya ng tissue, maglalagay siya ng tuwalya. And then, hanggat hindi siya nagsawa sa pananalangin, hindi siya titigil. And then, sigaw talaga yan, Abuji, Ananim. Talagang todo yung boses talaga niya, todong panalangin talaga siya. Kaya pala sabi ko, yung prayer mountain, inilayo. Siyempre yung kapitbahay mo, medyo kahit Kristiyano yan, mabubulabog yan kasi talagang pag nanalangin sila, makulit. No wonder. Mahirap sila dati, mas mahirap sa atin. No wonder, pinagpala sila ng Diyos. Dahil inadapt nila. Yung mga apostles ni Jesus, sabi niya, Lord Jesus, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng pananalangin ng mga alagad ni John the Baptist, di ba?
Kung paano manalangin yung mga alagad ni John the Baptist, nagpa-fasting sila at saka itong makulit na prayer. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung inihiling na sa Diyos. So gusto pala ng Diyos yung pagpupumilit o makulit na panalangin. Remember, ito yung patuloy na makiusap, patuloy na humingi, patuloy na maghanap, patuloy na kumatok, at patuloy na magtiwala. Ito yung makulit. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil hanggang hindi mo nakukuha yung hinihiling mo sa Diyos. Kukulitin mo talaga siya. So ngayong ito yung pumilit na panalangin o yung makulit na panalangin. Galit si Jesus sa mga Pariseo. Bakit siya galit? Di ba? Ano sila religious people, di ba? Memorize nila yung law. And then nakarobe sila, parang kagalang-galang sila, and then nananalangin nila sila sa mga kanto-kanto para ipakita sa mga tao na how religious they are. Pero pag tinignan Jesus ang puso, di ba hindi tinitingnan ng Panginoon yung panlabas, tinitingnan niya yung puso. Ano nakikita ni Jesus doon? Hypocrisy, kahipokrituhan, hindi totoo, mapagkunwari. Ito yung nakikita ni Jesus. Kaya galit si Jesus sa mga Pariseo. And then, remember, through Moses, nagbigay si Jesus ng Panginoon. Hindi pa nagkatawang tao si Jesus. Nagbigay siya ng 10 Commandments, di ba? And then, di ba, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung kapwa mo, ikaw ligtas ka, gusto mong maligtas yung kapwa mo, di ba? Pero ang ginawa ng mga ito, pinahirapan nila yung kaligtasan. Nasabi niya, dapat masunod mo yung 10 Commandments. Alam naman natin na binigay yung 10 Commandments para maalala mo, ma-realize mo na makasalanan ka. Kasi bago binigay yung 10 Commandments, may kasalanan na tayo. Kaya sabi niya, huwag ka magnakaw kasi nagnakaw ka na. So that's the purpose. Hindi siya para sundin para ikaw ay maligtas. And then hindi pa sila nakontento, remember? Yung 10 Commandments ginawa nilang 613. O tapos hindi pa sila nakontento doon na pinahirapan, kaya sabi ni Jesus sa kanila, ikaw na tao, sabi niya, pinapahirapan mo yung kapwa mo, pero kahit isang daliri mo man lang, hindi mo siya tinutulungan doon sa kahirapan niya. Kaya galit na galit si Jesus sa kanila. And then sa atin, isang bagay na matutunan natin, tatandaan natin, tinitingnan ng Diyos, itong puso natin, anong makikita niya dyan? Magaling tayo di ba? Magaling tayong mag-camouflage, magpanggap, mag-makeup, di ba? Na hindi nakikita. Pag nakinausap ka, kung ano yung sinabi, yun ang paniniwalaan niya, di ba? Pero hindi natin alam yung puso. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko tinitingnan yung panlabas mo. Ang tinitingnan ko, itong puso mo. Kaya galit siya kahit sa atin. Ano kaya makita ni God sa puso mo ngayon, di ba? Sana makita ng Diyos. God, salamat, nakapunta ako kahit malakas ang ulan. At salamat po na talagang napilit kong bumangon kasi ang sarap matulog, di ba? Tsaka ang sarap kumain, di ba? Ang sarap kumain na So, salamat sa Panginoon na sana hindi siya magalit pag may tinignan niya yung puso natin ngayong umaga. So, yung faith, yung pananampalataya, isa sa mga pinakapaborito kong kahulugan ng pananampalataya o yung faith. Yung pag sinabi ni Jesus, pinapaniwalaan mo. This is faith. Yung alam mo, Diyos ang nagsabi. So, hindi ka naman nanalangin, hindi ka nahihingi ng gabay, hindi ka na magkokomentary, hindi mo na pag-aaralan. Basta sinabi ni Jesus, just believe it. Ito yung dito nakatulong sa akin from my young Christian life. Na if God said it, I just believe it. Diyos ang nagsabi eh. So ito yung tunay na pananampalataya. Huwag ka na magdalawang isip, God hate. Yung unchangeable mind, undecisive person, tsaka yung nagdadalawang isip, galit ang Panginoon doon. So pag sinabi ng Diyos, alam mong Diyos ang nagsabi doon, paniwalaan mo. Ito yung matatag na faith. Di ba, narinig nyo na yung, kahit na yung faith mo, kasing liit ng buto ng mustasa, if you can, kung sasabihin mo sa bundok na to, malaking bundok na to, lilipat siya doon. Of course sa atin, akala natin literal. Hindi naman literal ang ibig sabihin ni Jesus doon. Yung pananampalataya mo, maliit lang. Maliit lang yung pananampalataya mo. Pero sabi ni God, parang parable siya. Pag sinabi mong, lumipat ang bundok dito, pumunta ka doon sa kabila, lilipat siya. Hindi literal. Ang ibig sabihin ni Jesus doon, yung maliit mong pananampalatayang yon,
Kahit na gadabundok yung problema mo, gayang lusatin ng Diyos yon. Kahit na yung problema mo, karamdaman mo, sinabi ng doktor, 5 buwan ka na lang mabubuhay, yung maliit na pananampalataya yung kayang pagalingin yung karamdaman na yon. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Itong pananampalataya, pag sinabi ni Jesus, paniwalaan mo lang. Remember sabi ni Jesus, sabi ng Bible, by Jesus' stripes, even your sickness were already healed. Pinagaling na. Pinagaling na ni Jesus. Even nga yung kamatayan, papunta ng impyerno, niligtas na tayo, di ba? Yung sakit pa kaya na nakakamatay, din sinasabi ng mga doktor. Ito yung faith. Tatandaan mo, yung pananampalataya, yung pag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo lang. Kahit na it's seemingly impossible, parang imposible, hindi paniwalaan mo, yun na nga yun eh. Doon ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya na kahit na imposible yung sinasabi niya, pero pinaniwalaan mo. Ito yung titingnan natin ngayon, mula kay Jesus ang tunay na pagbabago. So merong kaming dito, nag-testimony si Iman. Anyway, nag-testimony na siya, di ba? So pwede ko na ikwento yon. Kasi publicly, nasa buhol po siya ngayon. Ang next na ginagawa ng Diyos sa kanya, i-reconcile with the family. Kasi nga medyo parang nasira yung trust na ng family kasi pabalik-balik sa bisyo. So dumating yung punto na parang yung salita natin na pinagsarhan na ng pinto ng pamilya. So parang sinabi diretso sa kanya, hindi na ka na namin matutulungan kasi parang inabuso mo na lahat-lahat. So anyway, ang ginawa ni Iman, ilang beses siyang dinala rito. Even before construction nito, renovation nito, dinala ko na siya rito. Pero kinabukasan, pagbalik ko, wala siya. And then, itong recently, again, sinabi niya sa atin, di ba? Tama yung ginawa niya. Pumunta siya sa Diyos. Sa Diyos siya pumunta. At doon walang imposible. At nakita natin yung more than 1 month niyang nag-stay dito. Every morning, magbabasa ng Bible, magdi-devotion, mananalangin. At kilala niya ako, stricto ako. As in, stricto ako. Allowed siyang gumamit ng cellphone 15 minutes. Usually sa gabi lang. Nung una, gradual yon. So ito yung pamamaraan ng Diyos. Ito yung gusto nating matutunan eh. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung seemingly impossible, saan ka pupunta? Sa Diyos. Sa Diyos. So, kaya tama yung ginawa niya. Punta ka sa simbahan, punta ka sa Diyos. At of course, hindi pa tapos ang kwento niya. Pero ngayon, nakikita ko yung mga post niya na reconciled siya sa pamilya niya, masaya sila. Uminom sila ng kape, yung mga ganon. So ito yung kay God lang pwede tayo magbago. Yung do it yourself. Di ba may mga tindahan DIY? Do it yourself na offer ng mundo, hindi po kaya. Hindi natin kaya. So aminin natin sa Diyos, Panginoon, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako, maawa ka po sa akin. Kahit anong gawin ko po, hindi ko po kaya. Ito dapat ang tandaan natin kasi kay Jesus lang ang tunay na pagbabago. Ito yung titingnan natin sa susundan natin yung lesson natin sa Luke chapter 11 verse 24 hanggang 28. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin Luke chapter 11 verse 24 hanggang 28. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang nakita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya, ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na
Patuloy mo pong ginagamit, hindi lang po para maging matatag ang pananampalataya po namin, kundi para maranasan po namin yung magandang plano mo po sa bawat isa po sa amin. Samahan mo po kami, Panginoon, tulungan mo po kami na maibigay po namin yung 100 focus po namin sa iyo po, sa iyo kami makikinig. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So, yung mga cellphone, wag muna, sayang kasi yung time, wag muna kayo mag-cellphone, you focus dito sa lesson natin. So, sino nakaabot ng GMRC sa school? Oh, mga bata, hindi nila alam, oh. Hindi nila alam yung GMRC, di ba? O sino yung merong grade na mataas sa GMRC noon? Yung iba hindi makarelate to. Naniniwala ba kayo na mataas ang grade ni Brother Jerry? Di ba? Yung kilala kay Brother Jerry, hindi daw. Sa school lang daw siya mataas ang grade. So, bakit ko natin nasasabi ito, di ba? Totoo naman ngayon, ang mga bata parang iba na yung generation kasi nila, di ba? Pero isa sa mga naobserbahan ko, na ako mataas ang GMRC ko Parang huwarang estudyante pa. Ako parang gano'n, di ba? Pero nung mag-mature ako, wala man. Naging katulad din ako ng kamukha ko teenager, palainom, suwail, matigas ang ulo, di ba? So, naisip ko na yung lesson natin the same. Without Jesus, hindi talaga natin kayang magbago ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, natin kaya talaga. So, itong magandang aminin natin na God, without you, hindi ko talaga kayang baguhin ang sarili ko. Kung wala ka po, kahit yung asawa ko, hindi ko kayang baguhin. Yung anak ko po, hindi ko kayang baguhin. Ito yung katotohanan sana na maalala natin na God, kailangan po kita. Hindi ko po kaya kung wala ka po. So, alam na natin yung moral, immoral, di ba? Matuwid, makasalanan, malinis, marumi. Of course, gusto natin maging mataas ang moralidad natin, matuwid tayo, malinis tayo, di ba? Pero dito sa lesson natin, magtataka ka, sabi ni Jesus, mabuti pa itong immoral. Mabuti pa itong makasalanan. Mabuti pa itong marumi. Ito may pag-asa. Kaysa dun sa mataas ang moral na tao, matuwid na tao, malinis. And then sabi ko, God, ano yung ibig mo sabihin doon? Ang ibig pala niya sabihin, kung tingin ko sa sarili ko, mabuting tao ako, kung sa tingin ko sa sarili ko, generous person ako, kung sa tingin ko sa sarili ko, marami kong ginagawang kabutihan, kaya ako'y pupunta ng langit, delikado pala ako. Ang mangyayari, mapapahamak ako sa impyerno. Kaya sabi ng Jesus, mas may pag-asa pa itong mga taong ito. Mas nauuna pa silang pumunta sa kaharian ng Diyos kasi inaamin niya, God, hindi ko po mapigilan Araw-araw nagkakasala po ako. Nagkakasala ko sa isip ko, sa salita ko, sa gawa ko. Hindi ko po talaga kaya maging perpekto. At itong taong ito, inaamin niya na spiritually bankrupt po ako. Hindi ko po talaga kayang tulungan ang sarili ko. Ito pala yung grace ni God, pupunta ng pupunta doon, araw-araw. So kabaligtaran sa tinuturo ng mundo. Yung feeling good ka, may ginagawa kang, yung kasalanan mo, tinatakpan mo ng pagbibigay ng mga bagay sa kapwa mo, di ba? Yung mga ganito, itong good works. Ano sabi ng Jesus sa good works? Katumbas lang ng maruming basahan. So itong good works natin, kahit gawin kita ng kabutihan, araw-araw gawin kita ng kabutihan, sa standard ng Diyos, hindi ako aabot do sa pamantayan niya sa Kanya, yung ginagawa ko kabutihan, maruming basahan lang to. With that reality, God, ano pala magagawa ko? Wala. Magpapasakop lang ako sa Kanya, at doon ko marirealize, kahit anong buti kong tao, kahit anong pagsisikap ko, God, pag hindi mo ako tinulungan, wala po. Wala talaga. So ito yung gusto ng lesson natin ngayong umaga. Anong tunay na pagbabago? Itong dalawa lang, pag-aaralan natin. Hindi siya pwede sa pamamagitan ng sariling sikap. Hindi siya pwede at ito ay biyaya lang ng Diyos. Hindi mo mabibili ito. Alam mo yung biyaya, di ba? Biyaya. Kagandahang load ng Diyos. Hindi ito pwede mong bilhin, hindi mo pwedeng palitan. Ang biyaya ng Diyos, tinatawag sa English yung grace. Ito yung something you receive which you do not deserve. Ang sweldo, hindi yung grace. Kasi nagtrabaho ko, dapat mo akong pasweldohan. Pero hindi naman ako nagtrabaho, binigyan mo ng sweldo, grace yun. Kagandahang loob at
biyaya lang ng Diyos yun. So dito tayo, pag-aaralan natin kayong umaga at trust natin kay God na yun na nga, mapalitan natin unti-unti. Last time kung paano tayo mag-pray, mapalitan na unti-unti. And this time, yung pagsisikap natin, gumandang buhay natin, gumaling ang karamdaman natin, lahat, ang dami natin problema, di ba? And then, matutunan natin na tatanggalin natin yung kamay natin sa sarili natin o kanino man. Di ba sabi ng Bible, do not lean on your own understanding, but in everything, acknowledge God. So, ibig sabihin, lahat ng bagay, huwag kong umasa sa sarili kong karunungan. Kasi papalpak yun. Tao lang ako. Bagkus umasa ako sa Diyos na walang imposible sa Kanya. So ito yung sana, at the end ng umagang ito, meron tayong matutunan na may apply natin. Mawala yung pride. Yung pride na magaling ako, kaya pupunta ako ng langit. Hindi mo naman ako kasing sama, kaya mas mabuti ako sa'yo. Yung ganon, mawala yung ganong klaseng pride. So, mula kay Jesus, ang tunay na pagbabago, ito sana yung matandaan natin, hindi sa sariling sikap. Lahat ng konti lang nakuha ko, pero maraming religion sa buong mundo. Marami yan, alam na natin yan. Dito lang sa Pilipinas, marami yan, tambak yan, hindi mo nga kayang i-memorize siguro, dahil sa dami niyan. Lahat naman ng ito, ang punto dito, lahat naman ito, gusto nilang umayos ang buhay, di ba? Gusto nilang maligtas, gusto nilang umasenso, gusto nilang gumaling yung karamdaman, gusto nilang magkaroon ng masarap na tulog. Alam mo yung masarap na tulog na parang you can say, I sleep like a baby. Yung pag gumanong ka, tulog ka na, tapos umaga na pala, parang ganon, hindi ka man lang natagalan. So ito yung lahat yan. Gusto nilang gumandang buhay. Pero again, ang lesson natin yon, hanggat hindi na ituturo si Jesus yan, hindi siya magtatagumpay. Kaya pasalamat ka, nandito ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat, nandito ka. Sa katabi mo. Kasi nandito ka, biyaya ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa'yo. Maring ngayon wala lang. Pero nagtatanim ang Diyos ng salita niya sa'yo. Darating araw, mamumunga yan. So mas maigi pa ang masama kaysa mabuti, sinasabi ni Jesus. Kasi yung masama, alam niya na masama siya. Alam niya may kasalanan siya. Alam niya hindi niya kayang bayaran yung kasalanan niya. Alam niya hindi niya kayang pumunta ng langit kahit na magaling siyang engineer, kahit na meron siyang pambili, wala siyang mabibiling ticket papunta sa langit, di ba? Ito yung, sabi niya, mas maigi pa itong masamang ito kasi kaya niya magpakumbaba sa harap ng Diyos. God, ayoko pong pumunta ng impyerno. Gusto ko pong pumunta ng langit. Tulungan mo po ako. Paano po ba? O sasagot si Jesus sa iyo, di ba? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Gusto mo pumunta ng langit? Wala makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, so malinaw siya, di ba? So, mabuti pa yung masama kaysa mabuti. Ito mabuting sinasabi nito, yung self-righteous na person. Like the Pariseo, sila yung mga self-righteous na sa tingin nila, mabuti sila, hindi nila kailangan ng Diyos. They will go to heaven. So, nagbago na walang Kristo, ito po yung hindi siya masusustain. Maraming ganito, yung do-it-yourself, di ba, yung mga magaganda yun mga counseling, mga therapy, mga rehab, kulungan, marami yan Pero without Christ, makikita mo na hindi siya masusustain. As a counselor, meron akong access sa Bikutan, yung rehab, pinakamalaking rehab sa Pilipinas sa Bikutan. I can go there anytime as a counselor or as a pastor. Kina-counsel yung mga drug addicts doon. So marami akong na-experience na dinala namin doon. Pero hindi ako nagtuloy kasi napakahirap coming from here. Tapos pagdating mo ron, hindi nakikinig. Hindi na ako bumalik. Ang laki na pamasahe ko, tapos ang hirap pumunta doon. Tapos pagdating mo ron, hindi naman nakikinig. So tinigil. But anyway, marami akong nakita doon na dinala doon. Para madala ka doon, kung minsan kailangan kang bigyan ng kaso, kasi marami hindi kaya ng facility. And then kailangan mong one time kahit na government yon, malaking halaga ang ibabagsak mo kasi ultimo plato niya, pinggan niya, sabon niya, tabo niya, batya niya, you have to provide doon.
So, kasi marami nga addicts. But anyway, ang na-obserban ko doon, merong Bible study, pero ganun nga, once a week lang yon tapos hindi pa nakikinig. What do you expect, di ba? So, marami ako talagang personally kilala ko, pinasok doon, 1 year nakakulong, may kaso, para lang ma-rehab sila. After ng 1 year, after 2 days, balik sa drugs. So, ito yung mga katunayan na without Jesus talaga, kung wala si Kristo, akala mo lang, makinig ka, akala mo lang na bago mo yung paninigarilyo mo. Akala mo lang na bago mo yung paglalasing mo. Akala mo lang na wala yung pagmumura mo. Pag wala si Kristo, hindi tatagal balik yun. Tama? Kahit itong mga batang to, di tatagal. Sasabi ko sa kanila, nakailang mura ka today? Ito mga bata, everyday nandito sila. Nakailang mura ka today? Tatanungin ko sila, ako po, hindi ko mabilang. Ako po, 4. Ako po, iba-ibang numbers, di ba? And then, as God provides the grace to them, meron magsasabi, Pastor, wala po ako mura, hindi ako nagmura, magmula po kanina. But again, magpalipas ka ng 3 araw, tanungin mo siya, the same person, nakailang mura ko today? 6 po. Because wala pa silang talagang clear relationship with God, na hindi pa nila naintindihan na kung sariling kapangyarihan mo lang gagamitin mo, hindi ka tunay na magtatagumpay ng consistent. Ibig sabihin, babagsak at babagsak ka pa rin. So mula kay Jesus, ang tunay na pagbabago, ito yung walang ibang paraan. Kabutihan ng mga Pariseyo, ito nga yung sabi ni Jesus na pakitang tao lang, balat kayo. Ang lahat ng tao naniniwala, di ba? Sa kanila, naniniwala sila. Pero si Jesus hindi, kasi tinitingnan ni Jesus yung puso. Ito yung tinitingnan ni Jesus. So Luke 11, sabi 39, sinabi sa kanya ng Panginoong Yesus, kayong mga Pariseyo, inuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Di ba kahit tayo kuminsan without Christ, magaling tayo sa ganito, di ba? Pag tinanong mo, kumusta ka? Okay lang. Sa mga bata, pag umaga, yung unang darating dito, kumain ka na ba? Gaganong-ganon yun. Hindi niya masabi na, hindi pa po. Hindi pa po. Di ba? It's normal instinct ng tao. Kaya lang, kailangan tulungan ko yung sarili ko, di ba? Kailangan tulungan mo yung sarili mo. Na without Jesus, hindi mo talaga pwedeng pagtagumpayan. Kasi magaling tayo kahit dito, kahit hindi tayo Pariseyo. Na nililinis natin yung labas natin, di ba? Makita mo, ganda ng bihis mo, di ba? Ako, kapangpangan ako. Sa amin, may kapangpangan dito, di ba? May kapangpangan dito eh. Oh. Ayun, di ba? Sa kapangpangan ako, probinsyano, mahirap, pero ang tsinelas ko, beach walk. Di ba? Binabras mo yan, dapat malinis yan. Tapos ang ganda ng bihis mo, nakalibais ka, di ba? Pero tinan mo yung wallet ko, walang pera. Di ba? Di ba? It's a character na gano'n, na malinis ako sa labas, pero tinan mo yung loob ko, wala. O tapos pag yung pupunta ka sa kaibigan mo, di ba? Kumain ka na ba? Nahiya ka, di ba? Nahiya mo sabihin na walang pagkain sa amin. Kaya kahit kumukulo-kulo yung tiyan mo, pag hindi inulit ng kaibigan mo, hindi ka talaga kakain. Pero tayo, meron tayong guidance ng Diyos, di ba? Pag tinanong mo sa bata, kumain ka na ba? Parang tinutulungan tayo ng Diyos na maintindihan mo, hindi pa kumain yan, kita mo namumutla nga. Nahiya lang siyang magsabi kasi mahirap nga magsabi na, ba? So sabi ni Jesus, ganyan kayo eh. So sa atin, tingnan din natin. Baka nagpo-project tayo ng image na parang makeup, di ba? Yung mga, di ba, yung iba kahit pag maganda, hindi na kailangan mag-makeup. So pero pag meron kang tinatakpan, di ba? Pwede mag-makeup, pero pag tinanggal mo, makita yung reality. Kaya sabi niya, masarap na magpakatuto when it comes to Jesus. Kapag umarap ka sa Kanya, God, ito po ako. Kanina po, dami kong kwento na hindi totoo. Yung puso ko, Panginoon, napaka-dumi. Ang dami kong inggit, ang dami kong selos, ang dami kong negative. Ito yung gusto ni Jesus. Pag umarap ka sa Kanya, God, dito po ako. Lay down your cards. Alam ni Jesus yon.
Pero gusto ni Jesus, i-practice natin laying down our cards. It's a practice of humility. God, ito po ako eh. Gusto ko po magbago pero hindi po ako hindi ko mabago-bago yung sarili ko. Beelzebub, sabi nila na magpapagaling si Jesus ng isang pipi at bingi, di ba? Tandaan yung kwento niya, pipi at bingi na sinasaniban siya ng demonyo. Ang ginagawa ng demonyo sa batang ito, pag may nakitang tubig, inatsa siya sa tubig para malunod. Siyempre, ang demonyo dumating siya para magnakaw, para manira at saka para pumatay. So itong batang ito, spirit ng demonyo, gusto niyang pag nakikita siya ng apoy, tinutulak niya itong batang ito. So itong magulang niya, itong tatay niya, siyempre mahabang panahon siya nahihirap doon. So sabi ng tatay niya, lumapit siya kay Jesus, maawa ka doon sa anak ko. Kasi sinasaniban nga siya. Of course, hindi niya alam, pero yung nangyayari sa kanya, hindi normal talaga. Nung pinagaling ni Jesus yun, anong sinabi ng mga Pariseo, mga tao? Ang ginagamit na kapangyarihan ni Jesus ay kapangyarihan ni Beelzebub, sabi nila. Sino itong Beelzebub na to? Another name ng demonyo, ng Satanas. Kaya this is the greatest, makikita mo sa Bible, greatest blasphemy na sa Bible, na yung ginagawa ng Diyos ay kinokontra mo, hindi mo lang kinokontra, sinasabi mo na hindi gawa ng Panginoong Hesus yan. Di ba sa atin, kung minsan magkukonclude ka ng ganun eh. Nakita mo yung isang ministro na meron siyang bad record. So ikaw ayaw mo nang maniwala, di ba? Pero one time, ginamit siya ng Diyos yon. Ayaw mong maniwala na galing sa Diyos yung ginamit niya kapangyarihan. Nakakatakot po yun. Isa sa mga pinaka-greatest blasphemy. Ano yung blasphemy? Ito yung kasalanan na walang kapatawaran. Ha? Ano yung kasalanan na walang kapatawaran? Yung binabastos mo o hindi mo pinapakinggan o hindi mo pinapaniwalaan yung tungkol sa Diyos. Di ba? Kung hindi ka mamaniwala, huwag ka mag-isip o sa puso mo na tungkol laban sa Diyos. This is the blasphemy na walang kapatawaran. Magnakaw ka, pumatay ka, mangupit ka, magsinungaling ka, magmura ka, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya. Pero once na ang banal na spirito, ang Diyos o ginagawa ng Diyos o yung ministry ng Diyos, pinagsabihan mo ng negative doon regarding kay God, it can be blasphemy. Wala pong kapatawaran ang kasalanan na yan. Kaya ang question mo, so yung taong yun, di na makapunta ng langit. Sinabi ng Bible. So be careful. Be careful sa mga ganon. And then kay Jesus o laban kay Jesus, dalawa lang naman yun eh. Hindi ka pwedeng gitna. Nakapag Sunday kay Jesus ka, pagdating ng Monday, ako nangyari sa akin yun, di ba? Pag Sunday, Christian ako. Pagdating ng mga gabi, nandun ako sa club ko, ang negosyo ko club, mga GRO. Yung ganon. Hindi po pwede eh. Hindi po pwedeng gilid ka, babakaw, taas ka. Pipili ka lang. Kapag wala ka kay Jesus, nandun ka sa devil. Hindi ka pwedeng dalawa. This is the reality. Akala mo lang yon, ngayon magsisimba ako. And then after ko magsimba, gawin ko na yung gusto kong gawin. Hindi ganun eh. Remember sabi niya, kung si Jesus ang iyong Panginoon, hindi katulad ng government natin, na democracy ang system of government natin. Tayong pumipili ng leader natin, tama? So, pwede kang mag-complain, pwede kang tumawag kay Princess, sa Malacanang yan, sa 888 ba yun? Pwede kayong tumawag sa kanya. Pero, sa Panginoong Hesus, siya yung hari, siya yung siya yung Diyos. Hindi natin siya binoto. So, wala tayong right na mag-complain o mag-suggest. Panginoon siya, hari siya, susunod ka lang. Ito yung status ng Kristiyano. Susunod ka lang sa Diyos. Iba yung nakasanayan natin na democratic government, pipili tayo ng leader natin kung sinong gusto ng leader natin. At kapag meron siyang ginawa, pwede nating ireklamo, pwede nating idemanda. Sa king o sa Panginoon o sa hari, walang ganon. So tatandaan mo yon, anak ka ng Diyos o ayaw mo man maging anak ng Diyos, siya yung tunay na Diyos, siya yung buhay na Diyos, wala kang say, wala kang anything, wala kang anything right. Ngayon, pag anak ka ng Diyos, sinuko mong buhay mo sa Kanya, ito lang, ama mo siya, lahat ng pagmamahal ng Ama, ipaparanas niya sa iyo. So tatandaan natin yung difference na yon. Laban ka lang kay Jesus o kay Jesus ka.
Pag wala ka kay Jesus, nandun ka sa Satanas. Hindi pwedeng pagbakasyon mo, nasa heaven ka. Yung mga ordinary buhay mo, nasa hell ka. Hindi pwedeng gano'n. Kung sa hell ka for eternity. Kung heaven ka for eternity. So 24, sabi niya, kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, sabayan niyo ako, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapagpahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na pinanggalingan. Sabi niya, lumabas sa tao yung demonyo, yung bad spirit. So, dito makikita mo, yung taong ito, demon possessed siya. Pinananahanan siya ng demonyo. So, yung demon possession na nababasa natin, di ba? And then, tigang na lugar, it's a kind of parable, figure of speech, na hindi naman talaga, kasi yung demonyo, hindi naman niya kailangan ng tubig. So, kahit dalhin mo yan sa impyerno, okay lang yun, hindi yun naiinita. Baka sabihin pa nga niya, taasan pa nga ninyo para nakukulangan ako sa init. Kasi demonyo siya. So, dito, parable of speech ni Jesus, dinala siya sa tigag, ibig sabihin, ang demonyo kasi, to take note, pakinggan niyo to. Walang magagawa ang demonyo kung hindi siya gagamit ng tao. Nakuha? Hindi siya makakapag-operate. Makakapag-operate ang demonyo, kailangan niya sumanib sa ibang tao, and then yung parang medium o ito yung gagamitin niyang daluyan, kumbaga. So, tandaan mo, ang demonyo, hindi siya pwedeng gumalaw on his own. Kaya makita mo na lang, kung minsan, bigla na lang, wala ka namang ginawa, bigla kang pag-uwi mo, dinat mo yung asawa mo, di ba? Hindi kumikibo. O alam mo na, pag hindi kumikibo yung wife mo, medyo ilag-ilag ka, di ba? May mga nambabato ng plato, di ba? Mga ganon. Pag tinanong mo naman, sabihin niya sa'yo, wala. Malay mo, wala nga. So, ito yung, bigla na lang yan nangyari, hindi demonyo yung asawa mo, pero pwedeng na-impluensya ng demonyo. O ulitin ko, pag may ginawang masama yung asawa mo, hindi yung demonyo yung asawa mo. Kuminsan, meron lang espiritu ng demonyo na nagano. Again, kasing katotohanan, hindi pwedeng mag-operate ang devil na wala siyang gagamiting tao kasi espiritu siya. So itong tigang na lupa, sabi niya, hindi niya kailangan ng tubig. Kaya lang, parable of speech ng Panginoon para maintindihan natin na dadalhin man siya, sabi niya, pero wala siyang makuhang tao. Walang maniwala sa kanya. Alam ba, pumunta siya rito, alam na natin ang pakay ng demonyo para manira, para pumatay, at saka para magnakaw, di ba? So maniniwala ka ba sa kanya? Hindi, di ba? So pag pupunta siya rito, parang pumunta siya sa tigang na lupa, wala siyang ma-influence sa atin. So mangyayari, sabi niya, maghahanap na mapapagpahinga, pero kapag wala siya nakita, sasabihin niya, babalik siya sa dating tahanan niya. Doon sa puso natin. Puso natin. Diba? The same kay Jesus. Pag naniwala kay Jesus, saan titira yung banal spirito mo? Banal spirito ng Diyos. Wala nga naman sa puwit, di ba? Wala nga naman, banal na Diyos. Wala nga naman kung saan siya pupunta. Dito, sa puso. Kaya isang tao, without Jesus, hindi siya kumpleto kasi may kulang. When God designed our body, talagang di-reserve niya ito. Na pag nilagyan mo yan ng pera, nilagyan mo ng sweetheart mo, nilagyan mo mahal sa buhay mo, nilagay mo ng career mo, profession mo, anumang nilagay mo yan. Take note, hindi ka makukontento kasi merong kulang. Ang kulang doon si Jesus. Kasi meron siyang dinesign sa heart natin, siya yung nag-design ng lahat ng parte ng katawan natin, na siya lang ang pwede mong ilagay doon. So pag na-miss mo yon, kung bakit merong mayaman, bakit sila nagpapakamatay, bakit merong matalino, bakit nag-ano sila sa drugs, di ba? Because there is something lacking, hindi nila makita yon sa mundo. At makikita mo lang yon having relationship with Jesus. Kaya sabi niya, pinanggalingan. So ito yung self-help, di ba? Tigil ako ng panigarilyo. Di ba? Susundin ko yung sabi ng kumpare ko. Ano ka lang daw, hawak ka ng ballpen. Pag gusto mong manigarilyo, ganun-ganun mo yung ballpen, di ba? Para ka ng nigarilyo, di ba? Yung sinabi ng narinig ko rin, kain daw ako ng candy, di ba? Pumunta ka sa doktor, naging diabetic ka na. Kasi yung self-help nga And then sabi niya, magtagumpay ka, di ba? Naging magtagumpay ka. Hindi na ako naninigarilyo. Ano na? Sober na ako ng 4 ilang buwan, hindi na ako naninigarilyo. Pero take note, without Jesus,
babalik. Katulad ng pinag-aaralan natin, sabi niya, babalik ako. At mas masama pa, sabi niya. And then sariling sikap, ito yung tatanda mo, lesson number 1, yung tagumpay, hindi pwedeng sariling sikap. Sariling sikap, isama si Jesus. Ito yung pinakasimple lang. God, hindi ko po kaya. Tulungan mo po ako. Hindi ko po kaya to. Hindi ko po kaya mag-isa. Tulungan mo po ako. So sabi niya, nakakatakot ang maging mabuti na walang kasamang kaligtasan. Itong self-righteousness. Ito yung delikado. Kahit ngayon, anuin mo yung sarili mo, tanungin mo, hindi ko alam yun eh. Ang Diyos na nakakalam, tsaka ikaw. Isinuko mo na ba yung buhay mo kay Jesus? Ligtas ka na ba? Meron ka na bang assurance ng salvation mo? O nakikisawsaw ka lang? Hindi ano yun don't be offended, pero ito yung kung bakit ginagawa ng Diyos lahat ng ito, mga missionary, kung anong pinaggagawa, pinapatay, ano nangyayari sa aming mga missionary, ang purpose lang, maligtas yung tao. Kahit ngayon, siya sa atin mo yung puso mo, patulong ka sa Diyos. God, ligtas po ba ako? Hindi ibig sabihin pupunta ka na simbahan, nagwo-worship ka, gumagawa ka ng kabutihan. Yung self-help nga, sariling sikap, hindi po siya pwede. Kulang. Pag tinimbang ka ng Diyos, kulang. Konti na lang yung kulang. Ano yung kulang doon? Maniwala ka lang sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, maniwala ka sa Kanya, yun tinatawag nilang pananampalataya. Kasi Diyos ang nagsabi, kaya naniwala ka sa Kanya. So siguraduhin mo kahit ng umaga, ligtas ba ako? God, do I have that assurance of my salvation? Pag namatay ako, wag naman sana mamaya, sa langit po ba ako pupunta? At dapat alam mo yon na meron kang assurance of your salvation. And then 24, yung last part niya, sabi, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. So, dati siyang nakabahay dito sa atin. Even me, kahit na nung hindi pa ako Kristiyano, demonyo talaga nakatira dito. Of course, hindi ako aware. Hindi ko alam. Pero later on, salamat sa Diyos, pinalaya niya ako. Pinalayas yung demonyong yon. Hindi ako nagpalayas. Nung una, self-help ginagawa ko din. Pero hindi magtatagumpay talaga. Sabi pinanggalingan, sabi, so bahay ng demonyo talaga itong puso natin. Again, alam kasi niya, si Jesus, Holy Spirit dito, di ba? So, hindi siya pipili ng ibang parte ng katawan natin, di ba? O, dito talaga sa puso. Kasi alam niya, ito, reserved for God. And against siya kay God eh. Kung bakit siya, titirahin din niya yung sa puso natin. 25 sabi niya, sa pagbabalik ng demonyo, ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Sa ibang version, si Brother Willie, alam niya ito, sa ibang version ng Bible, meron nakalagay dito, sa pagbabalik ng demonyo ay madadatnan niyang malinis, maayos yung bahay, walang laman. Yung ibang version ng Bible, walang laman. Itong ginamit natin, wala yung walang laman, walang tao. Yung bahay na walang tao. Kasi kung Kristiyano ka na, anong laman ng bahay? Si Jesus, nandun ang Holy Spirit, di ba? So, bakita niya, babalik siya sa dating bahay niya, may tao na. Si Holy Spirit nandun. O makakapasok ba siya? Hindi siya makakapasok. Kaya lang itong version natin wala dito. Pero tatandaan mo, nung pagbalik ng demonyo sa puso ng taong ito, sabi niya malinis, maayos, di ba? Walang tao. Kasi wala pa si Jesus sa buhay mo. Pero once na sinuko mo yung buhay mo kay Jesus, naniwala ka sa Kanya, na siya yung daan ng kaligtasan, may tao na doon. Remember sabi ni God, after nang naniwala ka sa Kanya, ipapadala niya yung Holy Spirit niya. Saan niya ipapadala? Dito sa puso. So pagbalik nitong isang demonyong ito, dadatnan yung puso mo, may tao na, si Jesus nandun. So hindi na siya makakapasok. Galit ang demonyo kasi gusto niya siyempre, ang isang pinakagalit niya, tayo may kapatawaran eh. Sa kanila wala. Magkamali ang demonyo kahit isa lang maliit na kasalanan niya, for eternity, hell na siya. At ang marami dito sa earth, sila binabagsak. Yung iba, diretso sa demonyo, diretso sa hell. Yung iba, pinaparusahan yung mga tinatali, tinatanikala. Pero most of them, dito sa earth, binabagsak. Bakit kamo? Para makita ng tao, you need Jesus. Without Jesus, lalapayin ka ng demonyo. Kaya tinuturo rin sa mga bata,
kapag dumilim na, mag-safe ka na sa bahay mo. Bagsakan na yung mga demonyo. At subukan huwag nyo naman subukan. Pag dumating ka ng hating gabi sa kalye, makikita mo. Tama? Pero huwag nyo subukan. Kasi baka lumabas kayo ng hating gabi, makikita mo ang senaryo sa labas. The more na lumalalim ang gabi, ang pinaka-time of worship ng mga devil worshiper, 3 a.m. Kaya kapag missionary ka o prayer warrior ka, gigisingin ka ng Holy Spirit 3 a.m. para manalangin to counter-attack yung ginagamit ng mga demonyo. Kaya galit siya sa atin. Lalo na ikaw, nananampalataya ka na kay Jesus, every day yung battle mo. Ayaw niya magtuloy ka. So, anticipate mo na. There is a battle every day. Pero don't worry. Tawag ka lang kay Jesus God, ito maghapon to, samahan mo ako Ikaw po yung mag-ingat sa akin. Ikaw po yung magbigay ng gabay sa akin. So, don't worry. Kaya lang, anticipate mo na lang. There is a spiritual battle every day. I-anticipate mo na yan. Ephesians 4:27 sabi niya, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Parati kung ang pagkakataon, once na nagkasala ka, pinatungan pa ng isang kasalanan. Ang demonyo, imagine mo parang maliit siya. Ikaw na Kristiyano, malaki ka because of God, di ba? Hindi ka nga masukat ng mga inches na yan. So imagine mo itong demonyo, maliit lang siya. Pero isang kasalanan, alam ganyan lang sa kalito. Tapos ako, ganito ako, di ba? So isang kasalanan, parang nakatuntong na siya sa isang step. And then, di ba, isang kasalanan, tatakpan mo siya, magiging dalawang kasalanan. Tapos dalawang step na siya. And then another kasalanan, nandito siya. And then nandito na siya, kaya na niya akong hawakan dito. Doon na papasok yung addiction, yung slavery, yung bondage, doon na papasok. Nagsimula lang yun sa isang kasalanan. So, isang kasalanan, huwag mo ngayaan na magkaroon siya ng tuntungan. Paano mo gagawin yun? Isang kasalanan, hingi mo ng tawad kay God. Wala na yon. So, ganyan siya, hindi siya makagawa sa iyo. Kaya kanya lukuhin, sinungaling siya, camouflage siya, peke siya, pero hindi kanya ma-harm, hindi kanya masasaktan. Ginagawa ng demonyo ang mga gawa niya gamit ang tao, yung sinabi ko nga kanina. So, but again, remember si Peter, very close kay Jesus. There was a time sabi ng Diyos kay Peter, go away from me, Satan. Di ba? Dinidemonyo yung asawa mo, di ba? Huwag mo nang ganunin. Pero isipin mo, merong espiritu ng demonyo na pwedeng nanunukso doon sa tao kasi gagamitin niya yung tao. Matthew 12:44, sabayan niyo ako. Sinabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos. Ito yung sa kwento ni Matthew. Remember yung gospel 4. Matthew, Mark, Luke, John. Ang pinag-aaral natin si Luke, di ba? Pero sa Matthew, ang pagkasulat niya, sinabi niya yung walang laman, walang tao yung puso mo. Pero kay Luke, wala yung walang laman. So, makakatulong when you study the Bible, you check different version din. Tapos pag pinag-aaralan mo yung 4 gospel na yon, tignan mo yung, kasi pare-pareho silang nandun, silang 4 Si Matthew, si Mark, Luke, John. Pareho silang eyewitness. Kaya lang yung pagkukwento nila may kaiba-iba. Ayun, pinag-aaralan natin yung kwento ni Luke. And then 26, sabi niya, kaya't lalabas siyang muli at magsasaba ng 7 pang espiritong mas masama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong ito. So the same. Inalis ko yung paninigarilyo ko, halimbawa, self-help lang yon without the grace of God. Babalik ako, sabi nga niya na, babalik ako with vengeance. Kasi na-miss ko So, mas magiging malala pa ako, parang ganon. So, dito the same. Yung isang demonyo na pinaalis mo siya, self-help, sariling sikap. Luminis ka yung puso mo, luminis yung buhay mo, pero without Christ, remember? Pero sabi ng demonyo, babalik siya, may kasama pa siyang 7, 8 na sila. Kaya lang, nung pinaalis mo siya, kasama si Kristo, pagbalik niya, may nakatira sa bahay. Sino nakatira sa bahay? Si Jesus, Holy Spirit. So, hindi sila kahit yung nag-iisang yun, hindi sila makapasok, kahit 7 sila, 8 na sila, di ba? May kasama siyang 7, plus siya, 8 na sila. Hindi nila kaya sa Jesus. So, that's the key. That's the key ang sinasabi ng lesson ngayong umaga. Sariling sikap mo, hindi mo kaya. So, umingi ka ng tulong kay God, isama mo siya sa buhay mo, at sigurado yung tagumpay mo. Matthew 23:15, sabi niya,
Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag ito'y nahikayat na, ginagawa ninyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Sino mga hentil tayo? Di ba? Bakit sinasabi ni Jesus mga Hudyo, mga Hudyong Pariseyo? Kasi nga pinapahirapan nila yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos. Hindi mo na kailangan gawan ng anuman, ng kabutihan, di ba? Tatanggapin mo lang yung regalo. Kaya sabi niya, kahit tayo, hindi pwede yung self-help. Kaligtasan kay Kristo, pagbabago kay Kristo din. Mas mabuti pa ang maging masama kaysa mabuti na walang Jesus. Yung sinasabi natin yung self-righteous na akala mo ligtas ka dahil sa sarili mong sikap. Luke 4:18 sabi ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap. Ang magandang balita. Hindi yung may hirap sa pera. Ito yung may hirap sa espiritu, yung spiritually bankrupt. Yung tao na iniisip niya, alam niya, na kahit anong gawin niyang kabutihan, meron pa rin siyang nagagawang kasamaan. Kahit anong pilit niya, hindi niya kayang masunod lahat yung 10 Commandments. Kahit na yung dalawang commandments na pinalitan ni Jesus, sabi niya, o sige, para hindi ka mahirapan sa 10, gawin na natin dalawa. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang Diyos mo, yung Panginoon, ng buong pagkatao mo. At mahalin mo yung kapwa mo katulad ng... kung tutuusin, kung tayo lahat, hindi natin kaya yun, tama? Hindi mo kaya yun eh. So, ang inantay lang ni Jesus, God, hindi po talaga kita kayang mahalin ng katulad ng nire-require mo. Kung ito pong dalawang requirement na ito yung requirement para makapunta po ako ng heaven, hindi po ako makakapunta. Ito yung realidad na dapat nating iharap ang sarili natin. Kaya tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako, hindi ko po kaya by myself lang. Hindi ko po kayang, yung 10, hindi ko nga kaya. Kahit yung 2 pong yan, hindi ko po kaya yan. Kahit yung mahalin ko lang po yung kapwa ko, katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko, hindi ko po kaya. Huwag mo po akong subukan. Kung nag-iisang ubas na lang, gustong-gusto kong kainin, bibigay ko pa sa kapwa ko yon. Di ba? Susubong, tapos tingin ka na lang sa kabila, parang ganon. Di ka mahiya, di ba? O kapag nalunok mo na, tingnan mo siya uli, wala na yung ubas. I mean, this is the reality. This is us. This is us. Ang inaantay lang ng Diyos na humarap ka, ikaw talaga. Hindi ka nagkukunwari. Hindi ka nagbabalat kayo. Dito nalulugod ang Panginoon. Sabi niya, 2 Peter, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana. Ang baboy na pinaliguan. Di ba? Ang uso sa abroad ngayon, hindi na pusa, hindi na aso, hindi na buhaya, hindi na ahas. Baboy. Baboy yung pet nilang uso ngayon. And then, parang, di ba, may mga spa, yung baboy na spa, pinapariban siguro na sinashampoo. Kita mo, pink na pink yan, di ba? Pink na pink. Siguro, tuturuan mo siya ng language, di ba? Hindi na oink-oink na turuan mo siyang ibang language. Pero pag pinakawalan mo yan, katulad niya umuulan, pupunta siya dyan sa putikan. The same sa atin, sinasabi ni Jesus, gusto mong baguhin ang sarili mo? Sige, subukan mo. O gusto mong baguhin ang sarili mo kasama ako? Ito lang yung lesson natin this morning. Gusto mong baguhin ang buhay mo na kasama ako o gusto mong baguhin sa sarili mo? Gusto mong yumaman kasama ako o gusto mong yumaman na ikaw mag-isa? Kaya, di ba? Kaya. O gusto mong sumikat na without God? Kaya. Pero choice mo yan eh. Ang sinasabi ng lesson ngayon, hindi mo masusustain yon. Hindi mo masusustain yon. Ang ino-offer lang ni God na option, gusto mong yumaman, gusto mong gumanda, gusto mong maging matalino, gusto mong umasenso, gusto mong sumikat, sabi niya, sama mo lang ako. Yun ang ideal na buhay. Ano mang klaseng buhay ako, ang sabi niya ni God, isama mo ako. May karamdaman ka, isama mo ako. Ay, mas magaling ako sa nurse, mas magaling ako sa doktor. Tama? So sabi ni God, ako isama mo kaya. And then yung iba sabi niya, pwede naman yan, pero ako pinaka-importante. Proverbs 14:12 sabi niya,
may daang matuwid sa tingin ng tao, pero sabi niya, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ito yung by the grace ni God, ma-open yung mind natin. May mga akala natin, tama yon, pero papunta sa impyerno yon. Papunta sa impyerno yon. Ito yung pinaka-importante, yung salvation natin. And through Jesus lang yon, papunta sa langit. Kasi once na na-realize mo, nandun ka sa hell, wala nang magagawa doon. Kahit na kung ako yung anak mo, pamilya mo ako, kahit ipagtirik kita ng kandila, ipamisa kita araw-araw, nothing can change. So habang buhay ka, God, tulungan mo nga po, sigurado ba ako pag namatay ako, pupunta ako ng langit? Yun ang tumbukin mo. At alam mo yon. Alam mo yon. And then, ketong leprosy, ito yung danger niya. Ang ketong kasi, although ngayon may gamot na yan, in the past nakaawa sila, di ba? May ketong ako, wala akong nararamdaman, manhid. Yun pala, natanggal na yung isa kong kamay, hindi ko alam. So that's the ano ng ketong. Pero ngayon meron na siyang gamot ngayon. So ito yung spiritual status ng taong hindi nakikinig kay Jesus. Para siyang may ketong. Hindi niya alam papunta siya ng impyerno. Hindi niya alam, ninakaw na ng demonyo lahat ng maganda sa buhay niya. Hindi niya alam na yung espiritu niya patay yan. Kapag patay yung espiritu niya, pupunta ng impyerno niya. Kung bakit sinabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako ang buhay. Yung espiritong patay na yon, because of sin, lahat tayo may kasalanan. Walang pwedeng bumuhay doon kundi si Jesus lang. Kaya sabi niya, magko-communion tayo mamaya. Utos ng Diyos, alalahanin mo. Tuwing magko-communion ka, sabi niya, alalahanin mo kung paano ko binayaran ang kasalanan mo. At kapag inaalala natin, at least kahit once a month lang, na-appreciate natin yung pagmamahal ng Diyos at nakakatulong sa atin yon para maging matatag ang pananampalataya natin. So umalis tayo sa ganitong status. Hindi mo alam, napapahamak na yung buhay mo. Hindi mo alam, natatanggal na yung mga kamay mo kasi meron kang spiritual leprosy. Spiritual leprosy, hindi mo alam na yung ginagawa ng demonyo sa iyo. So ito yung hingin mo ng tulong sa Diyos. Linisin ang buhay na wala si Kristo, yung self-effort, alam natin hindi yon. So pangalawa, biyaya ng Diyos. Mula kay Jesus lang. And then 27, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ng ang babaeng nagbuntis at nagalaga sa iyo. Kay Jesus sinasabi. Sino sinasabing babaeng yan? Si Virgin Mary, di ba? Pero sabi ni Jesus, ngunit sumagot siya. Sabay-sabay tayo. Ngunit sumagot siya. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. So higit na pinagpala ang mga nakikinig sa Diyos at sumusunod. Hindi lang yung hearer, dapat doer din. Pag narinig mo, gawin mo kahit na mahirap. And then ang kasama ni Jesus ay ang makinig sa Kanya at gawin ang sinasabi niya. Mamuhay ka ng Christian life, parang life with Jesus, kasama mo si Jesus. Pero ito yon, nakikinig ka ba sa Kanya o sumusunod ka ba sa Kanya? Kapag hindi, akala mo lang yon, pero hindi ka pala talaga. Lumalakad kasama si Jesus. Luke 6:47, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig sa akin, sabi ni Jesus, sa aking mga salita, nagsasagawa ng mga ito. Di ba yun ang tulad sa isang taong nagtayo ng bahay? Saan niya tinayo yung bahay niya? Sa matatag na pundasyong bato. Dumating yung mabagyo, dumating man yung baha, hindi matitinag yon. Pero yung sabi niya, yung taong nakikinig sa akin, hindi naman ginagawa. Ang sinasabi ko, sabi niya, para siya nagtayo ng bahay sa buhangin. So nung dumaan ang malakas na hangin, dumaan yung malakas na alon, natangay lang yung bato. Kasi yung pundasyon niya ay buhangin. So sabi ni Jesus, ang bato, si Jesus yon. And then makinig at gawin ang sinasabi ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Luke 3:35. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, ang Diyos Ama. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Mismong utos ng Diyos Ama na nasa langit. Ito yung salita ng Diyos. 1 John 3:23 hanggang 24. Ito ang kanyang utos. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus Christ at magmahalan tayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin doon sa 2 commandments niya, di ba? And then 24,
Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu pinakaloob niya sa atin. So pagbalik ng demonyo na napalayas mo dito sa puso mo, may nakatira ang Holy Spirit. So ito yung tunay na pagbabago. Hindi nga na pwedeng i-possess ng devil uli. Hindi na pwedeng tumira uli doon ng demonyo. So mula kay Jesus ang tunay na pagbabago. Ito sanang matandaan natin anong tunay na pagbabago. Hindi sa sariling sikap. Ito biyaya lang ng Diyos. So tatandaan nyo yon para maging gabay natin sa araw-araw na buhay natin. So tayo po'y tumayo.